Ako si Pierre Moreno at ako ay mag-i-interview na kung bakit dapat ba na ang mga preso ay bigyan ng good conduct time allowance dito sa Far Eastern University. Kuya. Sorry. Pwede ka bang interviewin? Pwede naman. Sige. Ang mga preso ba para sa'yo, pwede bigyan o okay lang bigyan ng good conduct time allowance? Depende sa krimen na ginawa nila. Alam mo ba, ang good conduct time allowance, kahit mabigat yung krimen na nagawa mo, pwede mo siyang i-away? Hindi na lang. Okay. Ang Good Conduct Time Allowance ay isang batas na nagbibigay ng pagkakataon sa mga preso na mabawasan ang kanilang sentensya batay sa magandang asal at pag-uugali sa loob ng bilangguan. Ang layunin ng batas na ito ay upang hikayatin ang mga preso na magbago at magsikap na mapabuti ang kanilang sarili. Subalit, isang seryosong issue ang nabubuo kapag ang mga nahatulan ng heinous crime o mga krimen na may matinding epekto sa mga biktima at sa lipunan ay pinayagang mag-avail ng good conduct time allowance. Bilang isang mamayanan at bahagi ng lipunan, hindi ako pumapayag na ang mga taong nagkasala ng ganitong krimen ay magkaroon ng pagkakataon makalaya ng mas maaga dahil lamang sa mas magandang ugali nito sa bilangguan. Narito ang mga pangunahing dahilan kung bakit hindi dapat payagan ang mga nahatulan ng heinous crime na mag-avail ng good conduct time allowance. Ang unang rason sa aking pagtutol ay ang mga heinous crimes tulad ng pagpatay, panggagahasa, at iba pang malupit na krimen ay may hindi matitinag na epekto sa mga biktima at kanilang pamilya. Ang mga krimeng ito ay hindi simpleng pagkakamali. Ang mga ito ay may layuning magdulot ng malupit na pinsala at matinding trauma sa mga taong apektado. Kung ang mga nahatulan ng ganitong mga krimen ay pinapayagan magbawas ng kanilang sentensya dahil lamang sa kanilang magandang asal sa bilangguan, para bang binabawasan natin ang bigat ng kanilang krimen. Hindi ito makatarungan para sa mga biktima na nagdusa ng mga hindi matutumbasang sakit. Ang magandang asal sa bilangguan ay hindi dapat gamitin bilang dahilan upang payagan ang mga kriminal na mapawalang bisa ang kasalanan ng kanilang ginawa sa labas ng bilangguan. Ang aking ikalawang rason sa aking pagtutol ay kung ang mga taong nahatulan ng heinous crimes ay pinayagan pa ring mag-avail ng good conduct time allowance, ipinapakita nito na maaaring magkaroon ng mga kriminal ng second chance sa pamagitan ng simpleng pagsunod sa mga patakaran ng bilangguan. Ang mensaheng ito ay mali. Ang mga tao ay mag-iisip na ang kahit gaano kabigat ang krimen ay madali pa itong mapatawad o matumbasan ng magandang asal. Hindi natin dapat gawing madali ang pagpapatawad sa mga taong gumawa ng krimen na may malalim na pinsala sa kanilang mga biktima. Ang pagpapatawad ay isang mahalagang bahagi ng ating kultura. Ngunit hindi ito dapat isagawa sa pamagitan ng pagpapaluwag sa ating mga batas sa mga taong hindi karapat-dapat. Ang ikatlong rason ng aking pagtutol ay isa sa mga layunin ng good conduct time allowance ay upang bigyan ng insentibo ang mga preso na magbago at magsikap na mas maging mabuting tao sa kanilang pag-uugali at paniniwala. Ngunit sa kaso ng mga nahatulan ng heinous crimes, hindi ang magandang asal sa bilangguan ang pangunahing dapat na usapin. Dapat nilang pagbayaran ang kanilang mga kasalanan at pagdaanan ng tamang proseso ng pagpapatawad na hindi agad-agad magbibigay sa kanila ng pribileyo na maagang pagpalaya. Ang pagbibigay ng good conduct time allowance sa mga heinous criminals ay para naging insentibo para sa kanilang upang magbago lamang para makalaya, hindi para sa tunay na rehabilitasyon o pagbabago sa kanilang moralidad at pananaw sa buhay. Kung magagamit nila ang good conduct time allowance para sa pansariling kapakinabangan at hindi dahil sa tunay na pagbabagong loob, magiging palasak ang maling konsepto ng pagpapatawad sa krimen. Ang aking ikaapat at ikahuling rason ng aking pagtutol ay may mga eksperto na nagsasabi
na ang mga taong gumawa ng heinous crimes ay may mataas na posibilidad na magbalik loob sa krimen, lalo na kung ang kanilang rehabilitasyon ay hindi sapat o hindi kumpleto. Ang pagpapalaya sa kanila ng mas maaga dahil lamang sa kanilang magandang asal sa bilangguan ay maaaring magdulot ng panganib sa komunidad. Hindi natin alam kung ang kanilang magandang asal ay isang pansamantalang pagpapakita lamang at ang kanilang tunay na karakter ay hindi pa rin nagbabago. Kaya't sa halip na magbigay ng good conduct time allowance sa kanila, mas makatarungan na tiyakin na sila ay sumailalim sa mas mahigpit na rehabilitasyon at hindi sila basta-basta ilalabas mula sa bilangguan hanggat hindi pa handa ang kanilang mga kaisipan at ugali sa pagiging bahagi ulit ng lipunan. Ang good conduct time allowance ay hindi nakapagbibigay ng tamang hustisya para sa mga biktima. Ngayon, pag-uusapan natin ang issue ng good conduct time allowance sa Pilipinas. At nais kong ipahayag ang aking pagtutol dito. Ayon sa Republic Act 10592, ang mga bilanggo na nagpapakita ng mabuting asal ay maaaring mabawasan ang kanilang sentensya. Ngunit, sa aking palagay, hindi ito makatarungan para sa mga biktima ng krimen. Ang pagbibigay ng GCTA sa mga hardened criminals ay nag-aalis ng katarungan para sa mga biktima. Ang mabuting asal sa loob ng kulungan ay hindi sapat na dahilan upang palayain ang mga kriminal na may mabibigat na kasalanan. Ang kanilang mga krimen ay seryoso at dapat lamang na sila ay magdusa ng buong sentensya. Isa sa mga halimbawa ng kawalan ng katarungan ay ang kaso ni Antonio Sanchez, ang dating mayor ng Calauan, Laguna. Si Sanchez ay nahatulan ng reclusion perpetua dahil sa karumal-dumal na panggagahasa at pagpatay sa mga estudyante ng Universidad ng Pilipinas na sina Eileen Sarmenta at Alan Gomez noong 1993. Sa kabila ng bigat ng kanyang krimen, siya ay halos mapalaya dahil sa GCTA. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita kung paano ang GCTA ay maaaring magbigay daan sa paglabag sa hustisya para sa mga biktima. Dapat nang baguhin ang batas na ito. Ang GCTA ay dapat lamang ibigay sa mga bilanggo na may magaan na kasalanan at hindi sa mga recidivist o habitual delinquents. Ang mga kriminal na paulit-ulit na gumagawa ng krimen ay hindi dapat makinabang sa batas na ito. Ang pagbibigay ng GCTA sa mga hardened criminals ay nagdudulot ng maling mensahe sa lipunan. Pinapakita nito na ang mabuting asal sa loob ng kulungan ay sapat na upang mapawalang bisa ang bigat ng kanilang mga krimen. Ito ay hindi makatarungan para sa mga biktima at kanilang mga pamilya na naghahanap ng hustisya. Ang hindi pagpapatupad ng GCTA sa mga hardened criminals ay magbibigay ng tamang mensahe na ang katarungan ay hindi maaaring isakripisyo. Ang mga biktima ay magkakaroon ng kapanatagan na ang mga nagkasala sa kanila ay magdudusa ng buong sentensya. Bukod pa rito, dapat nating tandaan ang epekto ng maagang pagpapalaya sa mga kriminal sa lipunan. Ang mga biktima at kanilang mga pamilya ay maaaring makaranas muli ng trauma at takot kapag ang mga kriminal ay pinalaya ng maaga. Hindi lamang ito nakakasama sa kanilang pisikal na kaligtasan, ngunit pati na rin sa kanilang emosyonal at mental na kalusugan. Kung ang issue na ito ay masusulong, magkakaroon tayo ng mas makatarungan at patas na sistema ng hustisya. Ang mga kriminal ay hindi makakalaya ng maaga dahil lamang sa mabuting asal sa loob ng kulungan. Ang mga biktima at kanilang mga pamilya ay magkakaroon ng kapanatagan na ang hustisya ay naipatutupad ng tama. Sa kabuuan, ang GCTA ay dapat baguhin upang hindi makinabang ang mga hardened criminals. Ang mabuting asal sa loob ng kulungan ay dapat maging requirement
at hindi reward. Ang katarungan para sa mga biktima ay dapat laging mangibabaw. Ang pagbibigay ng tamang hustisya ay mahalaga upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa ating sistema ng hustisya. Sa batas ng Pilipinas, pinagkakaloob ang Good Conduct Time Allowance o GCTA sa mga bilanggo upang mabawasan ang kanilang susistensya kung sila ay nagpapakita ng mabuting asal habang nasa loob ng kulungan. Ngunit, makatarungan nga ba kung ipagkakaloob din ito sa mga minor de edad na nakagawa ng krimen? Ang GCTA ay isang insentibo para sa mga bilanggo na nagbabago. Ngunit, sa ilalim ng Justice, Juvenile and Welfare Act, ang mga minor de edad na nagkasala ay hindi dapat ituring na ordinaryong mga bilanggo. May layunin ng batas na ito na magbigay ng rehabilitasyon, hindi parusa. Ngunit, sa ilalim ng umiiral na sistema, hindi kailangan ng GCTA para sa mga minor de edad dahil ang pangunahing layunin ng batas para sa kanila ay ang rehabilitasyon, hindi ang pagpapagaan ng parusa. Ang mga minor ay biktima rin ng lipunan. Sa halip sa GCTA, dapat magtulungan ng mga pamahalaan at mga institusyon upang mabigyan sila ng tamang edukasyon at counseling. Ang kanilang sistensya ay hindi tulad ng nasa hustong gulang, kaya't hindi angkop na magbigay ng GCTA sa kanila. Isang halimbawa nito ay isang iminungkahi ng batas sa Kongreso ng Pilipinas ay gagawing kriminal ang mga batang kasing edad ng 9 na taong gulang sa kanilang mga aksyon na humahantong sa pagsalungat mula sa mga tagapagtaguyod ng karapatan at mga kalaban ng kampanya ni Pangulo Rodrigo Duterte laban sa droga. Inaprobohan ng Justice Panel sa House of Representatives ang mga pagbabago sa juvenile justice law ng bansa na nilagdaan noong 2006 at inakda ang pinakamababang edad para sa mga criminal liability sa 15 taong gulang. Naninindigan ng mga grupo ng mga karapatan na ang kampanya ni Duterte laban sa droga ay naging sakuna sa karapatang pantao para sa Pilipinas, na may libu-libong nagbebenta ng droga, gumagamit at iba pa ng patay mula noong siya ay maupo sa kapangyarihan noong 2016. Romeo Dongueto, pinuno ng Philippine Advocacy Group na Child Rights Network, sinabi ng mga tagapagtaguyod sa buong mundo na nagulat at nabigo sa mga imunungkahing batas na tinawag niyang matinding panunuya sa larangan ng pag-unlad ng bata. Malamang na pasa ng Senado ang sarili nitong bersyon ng panukalang batas na maaaring magkaroon ng matinding epekto sa mga batang Pilipino. Dito natin makikita ang pag-aksyon ng dating Pangulo ukol sa problema ng pag-angat ng krimen na kasabwat na ang mga kabataan. Dahil sa kahirapan, pag-usbong ng mga grupo, ng mga gang at ang mga pag-uubuso ng matatanda sa Republic Act No. 9344 na kung saan inaabuso ang sistema na 15 lamang ang limitasyon para hindi panagutan ang krimen. Ngunit ang GCTA o Good Conduct Time Allowance ay hindi nilapat sa mga kabataan upang mabigyan sila ng panibagong pag-asa at magbago. At dahil sa mga mabibigat na kaso na kagagawa ng mga kabataan, hindi lang basta-basta bigyan sila ng insentibo na GCTA. Ang mga mabibigat na krimen ay hindi lamang malupit, kundi nagdudulot din ng matinding pinsala sa mga biktima, pati na rin sa ibang komunidad. Kung ang mga taong nakagawa ng mga ganitong krimen ay pinapayagang magbawas ng sentensya dahil lamang sa magandang asal sa bilangguan, tila pinapaliit nito ang bigat ng kasong kanilang ginawa. Ipinapakita din sa artikulo ni Regalado na ang parusa ay dapat naaayon sa bigat ng krimen. Ang pagpapataw ng parusa na hindi naaayon sa kabigatan ng krimen ay maaaring magbigay ng mensahe na ang sistema ng katarungan ay hindi tapat sa mga biktima. Ang ganitong uri ng leniency ay maaaring magbigay ng impresyon na hindi seryoso ang ating sistema ng katarungan sa mga kasong may kinalaman sa malupit na krimen.
Ang malalaking krimen ay hindi lamang nagdudulot ng matinding kalupitan, kundi nagiiwan din ng malalim na sugat sa mga apektadong tao at sa buong komunidad. Ang mga ganitong uri ng krimen ay may malawak na epekto na hindi lamang nakakaapekto sa mga biktima, kundi pati na rin sa kanilang pamilya, mga kaibigan at ang buong lipunan. Halimbawa, ang mga biktima ng krimen ay maaaring magdusa ng pisikal at emosyonal na trauma na maaaring magtagas ng buong buhay nila. Ang kanilang mga pamilya ay maaaring magbago ng lubos. Nawawala ang kanilang pakiramdam ng seguridad at pagkakaroon ng takot sa bawat araw. Sa mga ganitong sitwasyon, hindi lamang ang mga biktima ang naapektuhan, kundi pati na rin ang buong komunidad na nagiging saksi sa mga pangyayaring naglalantad ng pagkakaroon ng krimen sa kanilang paligid. Ang takot at kawalan ng seguridad na dulot ng mga krimen ay hindi natatapos sa oras ng krimen mismo. Madalas ang epekto nito ay nagtatagal at nagbubunga ng pangmatagalang emosyonal at psikolohiyal na sugat na mahirap paghilumin. Ang mga bawat individual na nakaranas ng malupit na krimen ay madalas na nagkakaroon ng post-traumatic stress disorder at iba pang mental health issues na mahirap gamutin. Sa ganitong paraan, ang mga malalaking krimen ay nagpapahina hindi lamang sa pisikal na kaligtasan ng mga tao, kundi pati na rin sa kanilang emosyonal na katangian. Bukod pa rito, ang mga ganitong krimen ay nagpapahina ng tiwala ng mga tao sa kanilang kapwa at sa mga institusyon na dapat nagpoprotekta sa kanila. Ang takot na dulot ng krimen ay maaaring magbunsod ng mas malalim na pagdududa at kawalan ng tiwala sa mga otoridad at sa sistema ng katarungan. Kapag ang tao ay nawalan ng tiwala sa mga institusyong ito, nagiging mahirap ang pagtataguyod ng kaayusan at kapayapaan sa isang lipunan. Ang isang lipunang walang tiwala sa mga institusyong tagapagtanggol ng katarungan ay mas nagiging magulo at mahirap kontrolin. Kaya ang pagtutok sa mga kasong ito ay hindi lamang isang moral na pangangailangan, kundi isang pangangailangan upang mapanatili ang kaayusan ng buong komunidad. Kung ang mga taong gumawa ng ganitong uring krimen ay pinapayagan na mabawasan ang kanilang sentensya batay sa kanilang magandang asal habang nakakulong, isang uri ng mensahe ang ipinapadala sa lipunan na ang bigat ng kanilang kasalanan ay maaaring mawalan ng halaga. Ang pagpapatawad o pagpapagaan ng sentensya batay lamang sa asal ay nagpapakita ng maling pananaw sa katarungan. Ang isang tao na gumawa ng malupit na krimen tulad ng pang-aabuso, paggagahasa, pagpatay ay hindi nararapat na mabigyan ng gantimpala o pababain ng parusa dahil lamang sa magandang asal na ipinakita nila sa bilangguan. Ang simpleng magandang ugali sa loob ng kulungan ay hindi sapat upang alisin o paliitin ang epekto ng isang mabigat na krimen. Ito ay isang uri ng maling mensahe na nagsasabi na hindi ganoon kabigat ang isang krimen at hindi nito nararapat ang pinakamabigat na parusa. Ang ganitong mga hakbang ay nagdudulot ng pag-aalinlangan sa ating sistema ng katarungan at nagbibigay ng impresyon na ang krimen ay maaaring ituring na kaunti lamang, di ganoon kalubha at maaaring baguhin ng isang tao ang kanyang mga pagkakamali sa pamamagitan lamang ng simpleng pagiging mabuti sa loob ng kulungan. Para sa pagtatapos ng aming gawa, ang konklusyon ng aming video ay ang pagpahintulot sa mga taong nahatulan ng heinous crimes na mag-avail ng good conduct time allowance ay isang hakbang na may malalim na mga negatibong epekto sa ating sistema ng hustisya. Hindi lamang nito pinapalakas ang kultura ng impunity at maling mensahe sa publiko, kundi binabaliwala rin ang tunay na layunin ng batas na ito, ang magbigay ng insentibo para sa tunay na rehabilitasyon at pagbabago. Dapat nating tiyakin na ang mga nahatulan ng mamabigat na krimen ay nagtamo ng tamang parusa, hindi lamang upang magbigay ng hustisya para sa mga biktima, kung hindi upang maprotektahan ng ating lipunan mula sa mga individual na nagdulot ng malupit na pinsala.
ang Good Conduct Time Allowance ay dapat manatiling isang insentibo lamang para sa mga preso na may pagkakataong magbago. Ngunit hindi sa mga taong gumawa ng krimen na hindi dapat malimutan o madaling mapatawad. Salamat sa panonood.